What's up, KG? Matanong ko kayo, kung isang project ba na hindi pa nalalaunch, nasa early stage pa lang ng development ay biglang inabandona ang kanilang token, red flag ba yon? Sa video na to, tatalakayin natin ang isa sa mga project under Ronin Network, ang Kitty World. Ang Kitty World ay isang project na 3D RPG game built sa Ronin Network. Sa kanilang announcement noong January 6, 2026, sa kanilang Discord, magkakaroon ng major restructuring na plano nila for 2026 at kasama na dito ang pagbabago sa token nila, ang Kitty Token. Ano ba ang Kitty Token? Ang Kitty Token ang core premium currency ng Kitty World. Gagamitin ito sa cosmetics upgrade, NFT minting, premium function sa Mission Hub, item forge at gear marketplace. Hindi nito naapektuhan ng balanse ng laro, kundi na-enhance lamang ang game experience ng mga player. Sa kanilang Discord, tinalakay ang mga ginawang pagbabago ng devs at focus nila sa pagde-develop ng laro. Dito, sinabi nila na sa mga nakalipas na buwan, nakafocus ang devs sa strategic planning, internal reviews, extensive discussion kasama ang mga VC investor at external partners. Dito, napag-usapan nila na ang Kitty Token was actively harming the project ability to grow, sustain itself and form external partnership. Kaya napagdesisyon nila na i-abolish na ang Kitty Token sa Kitty World ecosystem at na-implement na ang desisyon na ito. Bakit in-abolish ang Kitty Token? Sabi nila ang token daw na ito ay hindi na kontrolado at ito ang mga dahilan. Ang Kitty Token daw ay nagawa sa meme platform. Walang kontrol ang dev sa tokenomics at distribution o liquidity ng coin. Kahit ang allocation sa team nila ay kailangan pangbilhin sa secondary market. At sabi pa nila, this was the only available route at the time to access the ecosystem. Nakatulong man daw sa kanila yon para sa makapasok na mas maaga sa ecosystem, nasabi nila na na-outgrow na daw ng project ang token. Wala silang revenue, walang control at hindi sustainable. Sa makalipas ng 8 buwan, $1 million ang naging trading volume ng token at ang project ay walang kinita doon, $0. Hindi rin sila ang may-ari na liquidity pool. Wala silang nare-receive na trading fees, hindi rin daw nila alam kung sino ang nakikinabang sa liquidity ng token. Dahil rin dito, nagkaroon ng volatility at misalignment ang project at ang token dahil hindi na nila control ang token. Ang price ng Kitty Token ay walang connection sa totoong development ng laro. I-check rate daw ito ng pagkalito sa mga holders at outsiders. Misaligned incentive at distraction sa actual vision ng Kitty World. Sinabi din nila na ang token ay hindi na kumakatawan sa mismong project, sa business at sa future. Nilinaw din nila na hindi sila kumita sa token o nag-seed ng liquidity. Dahil daw dito, hindi nakadepende o walang obligasyon ng project sa token. Nagkaroon din dito na usapin tungkol sa community ng Kitty World. Ang sabi nila sa mga nag-hold daw ng Kitty Token kasama sa part ng restructuring nila, nag-iisip ang mga devs ng paraan para masuportahan ang mga project gamit ang old token. Kagaya ng exchange rate option o ibang mechanism. Ang mga detalye daw tungkol dito ay share nila transparently kapag na-finalize na ang plano. Binanggit din nila sa kanilang announcement na ang pagbagsak ng market at sa amount ng pagbili nila ng presyo ng RON noon sa presyo ng RON token ngayon. Dito sinabi din nila na pagkadali ng game development hindi cancel pero delay hanggang magkaroon ng sustainable revenue. Business makes money. Project consumes money. Sa ngayon, binibuild daw muna nila ang business so ang project ay aasikasuhin nila later. Ang restructure daw na ito ay hindi madaling desisyon para sa kanila, pero ito daw ang kailangan. Sa pagtanggal nila sa uncontrollable token, refocusing for sustainable revenue, building infrastructure na sila ang may hawak at aligning the project with real-world business logic, at sa huli, ang sabi nila, this is not the end of Kitty World, it is the beginning of a stronger chapter. Noong January 8 naman ay nagkaroon naman sila ng update tungkol sa clarification at snapshot. Dahil doon sa pagkawala ng Kitty Token, nagkaroon daw ng 2 snapshot para sa mga holder ng token. Ang una daw ay nung bago isara ang staking platform. Ang pangalawa naman ay nung lahat ng token kasama na yung nakastake ay napunta na sa mga wallet.
Nagsabi din sila dito na kung nakahold pa din ang mga holders ng kitty, maaari daw i-exchange sa possible token o i-claim as reward para sa new token. Nililaw nila dito na 1:1 ratio sa bagong token. Kapag okay na daw ang calculation at planning, sa kanila ibibigay ang mga mechanics para dito. At ang last nilang update noong January 25 announcing na tapos na ang season sa Dispatch. Ano bang masasabi ko dito? Hindi maganda yung move ng developer sa community. Sa simula pa lang sana, kinarify na nila yung mga bagay na yan sa mga players para hindi umasa na naka-tie up sa token yung laro. Hindi rin naman natin pwedeng isa walang bahala lalo na kung yung kitty token ay maaaring makasira sa ecosystem at project. Kagaya ng evaluation ng lahat halos ng NFT games. Alam naman natin na ang success ng isang game ay nakababase sa presyo ng kanilang token. Pero sa gagawin ba nila na to, sa ilalabas nilang token, masusustain kaya nila yung sarili nilang token na ilalabas? O pag nag-fail, i-abandon din nila yung token na yon at mag-move on na naman sa ibang token? Ang take ko dito, yes, may kitty tamer ako. May kitty companion din ako. May mga resources din ako na mga NFT. At may hold din ako na kitty. Kasali din ako sa dispatch mission. Pero hindi ko ina-encourage sa mga viewers ko na mag-invest din dito sa laro na to. I'm still holding sa mga asset ko. The project itself, yun ang inaasahan ko na sana magawa at ma-deliver. Pero yung mag-a-add pa ako, lalo ngayon na sobrang risky, no way. Abangan natin ito at malalaman natin ang mga susunod na mangyayari. Good project ba ito sa palagay nyo o lesson learned na naman? Kita-kita tayo ulit sa susunod. Game on!